has absolutely no idea what he did wrong. Minsan totoo yan. O madalas. Medyo manhidyata kami mga lalaki, hindi namin bigla nagagalit yung Daniel, mga partner. picture mo. Peaceful story. Ano naman yan? Manong ang tabang naman ng sausawan niya. Tapos, lagayan po ng sandok yan. So these pictures depict or tell us about awareness. Ano ba yan? Ayun, awareness. Pag di natin kasi alam yung ginagawa natin o hindi tayo aware, nagkakaroon tayo ng anxiety, hindi tayo, parang feeling natin nawawala tayo ng confidence, ganun. So, especially in conducting or doing research. Yan. So, kung di tayo aware, maniniwala tayo sa mga memes na yan, di ba? Yung puro research, gano'n. Baliw na baliw kayo sa research. Usong-uso yan pag nagbabasa ako nagnonood ako or nagbo-browse ako sa Facebook, di ba? Yan. Tingnan niyo yung kambing ba yun? Malusog na malusog nung gumawa ng research sa simula ng SEM, nung end ng SEM, stick figure na lang siya. Ayan. So, fortunately, napakaswerte niyo, sabi nga ni Dean Amy kanina, gumagawa ng paraan yung mga teachers niyo, pati si Doc Manny, na to lessen your burden in conducting research. Ayan. So, ayun, in-invite din ako to help you conduct a dynamic business research using innovative and simplified approach. Ayan. Paano ba gumawa ng business research ng simple lang, yung hindi naman nakakatakot, yung kayang-kaya niyong gawin. Diba sabi kasi hindi kanina, ma-honor na sana kayo. Kaso dahil ang hirap-hirap ng research, natatakot kayo sa research, sayang yung honor. So, paano ba para ma-honor at mapadali ang research, especially business research? I have chosen 5 topics kasi hindi natin matatapos yung buong chapters 1 to 4. So sabi ni Doc Manny, mag-focus ka sir doon sa mga nakakalitong topic at padaliin mo yung discussion, sabi niya. Kasi yung iba, madali na makagaya yung methodology, you have your statistician, so kayang-kayang i-explain sa inyo ng mga stat niyo, mga nakalagay sa methodology. So I have chosen 5. Yung una, yung research topic or title. Paano ba mamili ng title o gumawa ng title? Next, theoretical framework. Bakit ba may framework ang research? Next is the statement of the problem. Sa ibang school, problem statement yan or objectives. Gano'n. Naka-record nga, boy. Literature review, yung susunod. Or review of related literature and studies, depende sa format ng school. And then, yung last is yung discussion, presentation, analysis, interpretation of data. Paano magdi-discuss gamit yung ating literature review. Yeah. So, our first topic is research title. Sabi niya, the title of the research is the most read part of the paper. Tama naman, yun yung binabasa, di ba? Sa internet, pag nag-isip kayo ng title, ito-type nyo sa babasahin nyo yung mga title na gusto nyong makuha na ng idea. Kaya kailangan ng mga title nyo ay catchy, o yung maganda, madaling tandaan, tapos nakafocus sa research nyo talaga. Pag binasa nyo yung title, alam nyo na agad yung ginawang research. Yeah. So it should compose of 10 to 15 valuable words. Here are some examples of research titles. Pasensya na, may example ako na Wesleyano sa Wesleyano, may katrabaho na. Okay, number 1, value chain analysis of the sleeper industry in the footwear capital of the North, Sagapan yan. So ang tawag doon sa Sagapan City ay
footwear capital of the North. So inaral nila yung sleeper industry using value chain analysis. Next, existing and prepared organizational culture at Wesleyan. Personality types and multiple intelligences of hospitality and tourism management when raising students. Inputs to skill enhancement and employability. Minsan pag nadodoble kasi yung title, iniiba nyo lang yung lugar, hindi pumapayag yung mga panelists, ganun lalo na yung chair. Kaya yun, dalawa yung variable na pinili, kasi dati may study na ng personality types. So dinagdag yung multiple intelligence para mabago yung variables na involved. So marketing strategies of private universities in Nueva Ecija, wala nang tatalo sa Aurelio pagdating sa marketing. Diba? Ang galing ng marketing yun, naingit yung mga taga-Wesleyan pag sa marketing ng PIN sa Aurelio. Correlates of certified public accountant examination, an analysis of 5-year performance. Then total quality management employed by business establishments in Cabanatuan City. Mapping career progress of MBA alumni, a Parsonian approach for an inclusive PhD curriculum development. Ito yung aking dissertation. And then yung last is job satisfaction. Maraming study sa job satisfaction. Minsan hindi papayag yung inyong mga panelists. Kaya maglalagay kayo ng additional variable like organizational commitment, ganun. So job satisfaction and organizational commitment among employees in business education institutions. So yan, kung mapapansin niyo yung mga title, may mga frameworks siya nakasama. So yun yung next topic natin, kasi yung number 1 natin is research title, di ba? Ano ang connection niya ngayon sa framework? Ayan. So, yung number 2 natin, theoretical framework. Sabi niya, a theoretical framework refers to the theory that a researcher chooses to guide him or her in his research. Ganito pala gagawin nyo. Pag nakaisip na kayo ng title, hanap na kayo ng framework. So mag-search na kayo sa internet. Bakit? Gagamitin nyo yung framework para makagawa kayo ng statement of the problem. Kaya may connection yung 5 na sinasabi ko. Di ba? Una, research title. Tapos, ano yung mga itatanong mo? Hindi ka makagawa ng itatanong mo kung wala kang framework. Halimbawa, tingnan natin yung framework nung unang title natin. Value Chain Analysis of Sleeper Industry in the Footwear Capital of the North. Value Chain. Tinuruan tayo ng mga teachers natin ng mga theories sa ating mga subject. Kaya huli minsan yung research, kasi lahat ng theory na inaral natin sa ating mga major subjects, titingnan natin kung applicable o gumagana sa ating lokal, gano'n. O halimbawa, yung value chain ni Porter, yan ang ginamit doon sa pag-analyze ng sleeper industry. Ano-ano yung sinasabi sa framework? There are 5 key primary activities that generate higher profits. These include inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, and services. Paano mo ngayon gagawing statement of the problem yan? Yan yung magiging variables. Yung susunod na topic, statement of the problem na ituturo ko. Pero dyan din sa framework, kayo gagawa ng questionnaire. Ibig sabihin, pag nakita niyo yung inbound logistics, ano ba yung definition nun? Pag nakita niyo yung definition, pwede na kayong gumawa ng questionnaire sa tulong ng advisor. Okay. Next study. Existing and preferred organizational culture at Wesleyan University, Philippines. Inaral diyan yung ano ba yung nag-i-exist na organizational culture sa Wesleyan at ano yung gusto ng mga tao, ng mga estudyante, ganun. So ano ang ginamit ng framework? Competing values framework. Ano ang nilalaman ng value ng framework na yun? Plan, advocacy, hierarchy, market. Sino ang nag-invento ng competing values framework? Queen and Kim Cameron. So tandaan niyo, pag naglagay kayo ng framework, kailangan yung proponent. Kailangan yung nag-invento. No?
siya lang yung halos tinatanggap sa research na luma yung date. Yung mga studies kasi yung sa literature, 10 years back, 5 years back, ganun lang. So, ano yung plan? Ayan, may mga definition. So, yun ang maganda sa mga framework. May definition na, nagbabasihan nyo na sa ng inyong questionnaire. Ano yung adhocracy, hierarchy, market. Ayan. So, parang naman dyan, ano ba ang nag-i-exist dyan? Ang nag-i-exist sa Wesleyan sa findings yung hierarchy. Yung formal setup na talagang pang-educational system. Pero ang mas gusto ng mga yung tao, yung plan, yung parang tatay-tatay, nanay-nanay, mabait ang dating. Pero hindi pwede sa kan, di ba? Sa educational institution, yung bait-bait lang. Tama? Although kailangan natin ng mabubuting tao, kaya lang, ang pinakamataas na pagdating sa grading system, pinakamataas pa rin yung talino, di ba? Baka 10% lang yung attitude or 5% eh. Kasi kung 90% naman yung behavior at saka yung attitude, baka simbahan na lahat ng school. Kasi yun na lang ang gigrade natin, ay mabuting tao to. Baka ala na magsimba, pumunta na lahat sa Aurelio kung 90% ang attitude at saka yung behavior, di ba? So ibig sabihin, priority pa rin sa school yung matalino. Mataas kasi yung grading. Then, personality types and multiple intelligences. Yan yung sinasabi ko. Kung meron na halimbawa yung isa, magdagdag ka ng variable, kung equally important sila, dalawa yung theory na gagamitin nyo. Yung personality trait at saka yung multiple intelligence ni Howard Gardner. Ayan. So, sa personality trait, pag sinerch nyo sa Google yan, maraming lilitaw. Meron yung type A, type B, meron yung big five personality, gano'n. So, kayo mamimili, depende sa gusto nyo. Depende sa respondents nyo, kung masasagot nila yun o hindi. Yan. O, halimbawa, marketing. Ito na yung mga mag-isip tayo kung paano ina-apply yung framework. Marketing. O, marketing student ka, gusto nyo marketing yung study nyo. Tingin na kayo, nakaisip na kayo ng title. Ayun ngayon yung mga marketing model at theories, di ba? Mamili kayo ngayon dyan. Gusto niyo ba yung 4Ps? Meron na yung 4Ps, product, price, place, promotion. May mga definition naman siya. Pwede na kayo gumawa ng questionnaire. Masasakot niya yun, tama? Check niyo lang sa advisor niyo. Yan na rin yung nakalagay sa statement of the problem niyo. How may the respondents describe the pricing, ganun, promotion, product, place. Kung ayaw niyo yun, 4Cs. Kung masipag-sipag kayo, yung 70s, di ba? Ang dami nun. Minsan, ang ginagawa, pag makunti lang yung sa undergrad, medyo mas makunti yung variable. Sa masters, mas mataas lang mas marami yung variables. Hindi palawakan ng sakop, paramihan ng variables. Ano ba yung variables? Yun, yung price, place, people, process. Pag kasi sinabing variable, yung anything that changes in value, nagbabago ng value. Kagaya yung price, di ba nagbabago ng value, iba-iba yung tuition fee ng Wesleyan, ng CI, ng Aurelio, gano'n. So, ibig sabihin yung tuition fee ay variable. Male and female, variable, iba yung male at female. Kailan nagiging constant ang sex? Anong study niyo teenage pregnancy? Hindi pa kasi kami nabubuntis ng mga lalaki. Sa ngayon hindi ko alam sa mga susunod na panahon, baka pag nag-aral kayo ng teenage pregnancy, hindi lang malaki siya namin, may laman na rin talaga. Yeah. So nabago na rin. Yung research, halos, hindi mo sasabing mali eh. Siguro hindi lang siya tama sa panahon na to, pero nag-i-evolve siya. Dati, sex lang ang ginagamit. Ngayon, gender na, pwede nyo itanong. At preference na yon, marami na, di ba? Iba-iba. LGBTQAI, ganun na siya. So, pag ginamit yung gender, marami ng iba't ibang grupo. Yan. Nag-iiba yung research, dynamics. Yan. Ito, yung TQM. Ito yung example ko kanina. Kung undergrad, pwede na yung principles ng TQM yung tatlo. Yung customer satisfaction, participation and teamwork, saka continuous improvement. Ibig sabihin yan yung itatanong mo o gagawin mo ng questionnaire. Kung
Nagpapatupad pa ng total quality management ang mga food establishments sa Cabanatuan City. So, ang gagamitin nyo, sinasatisfy ba nila yung customer sa questionnaire nyo? Meron bang participation and teamwork ang mga empleyado? Tapos, continuous improvement ba yung kanilang mga products? Ganun yan. So, doon mangyayari yung inyong research. Pag MA, pwede na yung 6 principles. Ang mga variables niya, 6 na, di ba? And then, kung doctorate, ayun, mas marami, yung 8. Ganun. Naintindihan yung pagkakaiba-iba. Hindi naman dahil undergrad kayo, dito lang kayo sa Cabanatuan. Pag MBA, 2 city ng Cabanatuan at 2 city ng Nueva Ecija. Pag PhD-BA, buong Nueva Ecija. Hindi ganun. Kasi kahit lawakan mo lang yung respondents, kung mababaw lang naman yung variable, hindi rin. Oh, ito yung SWOT analysis. Lagi rin siguro nung natuturo sa inyo yan, di ba? 0. Kung gusto yung SWOT analysis ang study nyo, ayun, meron naman strength, weaknesses, opportunities and threats, tapos may mga... Naintindihan na yung framework kung paano gagamitin sa research. Okay, so number 3, ito pala kung paano nyo sa isusulat sa research. Sa practice ng theoretical framework. May studies about career progress of MBA graduates. Ganito kasi yun. Pag magre-research kayo, para naman ganahan kayo, yung interest nyo at saka yung makakatulong kayo. Ganun kasi ang research. Ano? Hindi yung para makatapos lang. Iniisip ko, nasa na ba yung mga alumni ng Wesleyan, ng mga MBA? Pagkatapos ba nila nag-aaral sa amin, umunlad sila. Ayan, so. Iniisip ko ano yung career progress nila sa ano yung career development nila. Nag-search ako ngayon sa internet. Ang lumitaw na framework, Frank Parsons Theory of Career Development, also known as the Trait and Factor Theory. Anong sinasabi dyan? Para daw may career development, kailangan i-assess mo muna yung abilities, explore mo yung interest nila, tsaka mo identify yung values nila. So nakalink daw yon sa kanilang progress. Okay? So ganun yun. And then, ano ang output ko? Gumawa ako ng curriculum ng PhD-BA na base sa gusto ng mga MBA graduates, base sa abilities nila, sa interest nila, at saka dun sa career progress o yung makakatulong sa kanila para umunlad. Okay. So, number 3 is statement of the problem. Since meron na tayong title, meron na tayong framework, paano ipo-formulate yung statement of the problem? Yung statement of the problem, ito yung mga tanong nyo na gusto nyong masagot at the end of the research. So, sila yung sasagutin ng respondents nyo. Yan. Balik tayo doon sa total quality management. This study aimed to describe the total quality management employed by the food establishments in Cabanatuan City. Isip lang kayo nun, pare-pares tayo ng theory, pero anong gusto nyo maralin? Resort ba? Food establishment? Mga bangko? So depende sa major nyo. Pero pare-pares tayo ng theory na gagamitin. Okay? So, siyempre yung profile hindi nawawala dahil sabi ni Doc Manny, kadalasan ng study nyo ay descriptive correlational, tama? So, profiling muna. Anong profile ng mga food establishment? Maganda kasi yung yung may profile din. Halimbawa, pagdating sa babae o lalaki, kailangan may profile. Tingnan natin yung mathematical proficiency. Sa ngayon, mas magaling, nung una, mas magaling yung mga lalaki sa math kaysa sa mga babae. Pero nung year 2000 pataas, gumaling na yung mga babae sa math kaysa sa lalaki. Sila na daw kasi may hawak ng ATM. Ano ba yan yung mga magulang di ba yung tatay tinitingnan na lang yung sahod pero hindi na nahawakan. Okay, so tingnan nyo. Bali ang title niyan, tandaan nyo ito, pag sumulat kayo ng statement of the problem, nandun na yung title. Yun yung general statement, yung this study aimed to describe the total quality management
employed by the food establishments in Cabanatuan City amidst the pandemic. So ang title, Total Quality Management employed by the food establishment in Cabanatuan City amidst the pandemic. Siya yung general statement. Specifically, ito ngayon yung pasasagutan nyo. What is the profile of food establishments in terms of type of ownership? Alam natin mag-identify niyan kasi inaarap natin sa mga major natin yan, di ba? Yung sole proprietorship, partnership, o mga ganon. Operations. Capitalization, number of employees, and years of existence. Pwedeng dagdagan yan, depende sa analyst o sa advisor o sa statistician. Then, eto na ngayon, yung galing sa framework natin. How may the respondents describe the TQM employed by the food establishments as to, di ba yun yung nasa triangle kanina? Customer satisfaction, continuous improvement, and participation and teamwork. Yan. Tapos, what are the challenges encountered by the food establishments during the pandemic? Yun. Ganun lang gamit ng theoretical framework sa statement of the problem. At magkasama yung title, framework sa statement of the problem. Nakikita natin lahat, di ba? Yung title o yung topic nandun sa general statement. Tapos yung framework nandun sa number 2. Yan. Another example of statement of the problem. This study aims to explore the relationship between the profile of the College of Management and Accountancy students and their English proficiency. Yan. So, pag daw proficient ka sa English, magaling ka sa grammar, vocabulary, and comprehension. Yun yung mga theory doon. Kaya nandun siya. Tama? Tapos, kung i-correlate nyo, how may the profile of the respondents be described in terms of age, sex, yung correlation, pinapakita niya rin yung connection at saka difference. Halimbawa, pag connected yung age sa grammar, pinapakita dyan kung connected siya, correlated. Kung positive, mas magaling sa, mas may edad, mas magaling sa English, sa grammar. Yun ang ibig sabihin ng correlation. Kaya siya malakas na statistical tool kasi pinapakita niya na yung connection, pinapakita niya by difference. Halimbawa, pag yung sa sex, mas magaling yung babae kaysa sa lalaki, lumilitaw din yun pag connected. Kung magaling ang babae sa atin sa mathematics, mas magaling pa sila sa grammar, sa bakit tayo maging magaling sa lalaki. Sa umpisa. Sa umpisa. Sa kalokohan, eh. Sa umpisa po. Naisip pa sa kalokohan. Yun yung pinapakita ng is there a significant relationship. Kaya madalas yung hinahanap sa research, yung correlation. Ay, may connection ba yung mga profile na yan? Yung bang religion, may kinalaman ba sa galing sa vocabulary, sa comprehension? Yun yan. Yun yung tanong ng number 3 na makikita sa result ng statistics na ibibigay ng statistician. Kung walang connection, okay lang yun. Ibig sabihin, hindi siya connected doon sa local nyo o doon sa respondents nyo. I-replicate naman ng ibang study yan. Baka doon sa ibang study, connected sila o may link. Kaya inuulit-ulit. Maganda din doon sa literature nyo, iba-iba ng findings. Kasi pag pare-parehas ng findings, huwag nyo nang aralin. Eh alam nyo na rin magiging result, di ba? Kaya pag naglagay kayo sa related literature, yung iba-iba ng findings. Okay? So, okay na yung statement of the problem. Tutulungan naman kayo ng advisor dyan. Number 4, review of related literature. Ano ang gamit ng review of related literature? At paano siya, ano ang connection niya doon sa unang tatlo? Diba? Basis, okay tama. So, a review of related literature is a systematic analysis of documents related to a research topic. Ang kagandahan sa review of related literature, makikita niyo kung may gumawa na nung study niyo. Pag may gumawa na, huwag yun ang gawin. Dagdagan niyo o ibahin niyo ng magdagdagay ng variable, ibahin niyo. Hindi pwedeng parehas na parehas. Madaling makita yun eh. I-google lang yun, makikita yung tatype ng mukha nyo. Makikita ng mga panelists yun. Yung mga magagaling na panelists,
Pag pinroset nyo yung title, itatype agad nila makikita sa Google yung one. Lalo na kung meron kayong mga Turnitin o yung kung ano yung ginagamit ng teacher nyo. Makikita agad yung similarity sa internet. Kumilita agad yung SMI nun. Yan. So, ma-address niyo yung gap kasi yung inyong mariresearch, makikita niyo na yung hindi ginawa, yun yung gagawin niyo. So, yun yung gamit ng review of related literature. Paano siya isinusulat? Paano yung pipiliin mong mga topics sa literature review, sa review of related literature and studies? Paano ba yun? Nakabase siya sa statement of the problem niyo. So kung ano ang pagkakasunod-sunod, Sir Manny, topical din ba kayo? Yun. So, kung ano yung pagkakasunod-sunod ng topic sa statement of the problem, yun din yung review of related literature and studies nyo. Tingnan nyo, ang una natin ay food establishment, tama? Susunod, TQM. Susunod, customer satisfaction, continuous improvement, participation and teamwork, at saka challenges. Yan din yung nakasulat sa review of related literature and studies nyo. Tingnan natin. Ganun siya, yung RRLS. Una, food establishment. So, ano pwede niyong ilagay? Yung history, yung type ng food establishment, services offered, mga personnel, from global to local. Pauna muna yung ibang bansa, papunta sa Pilipinas. Papunta sa Cabanatuan, yung Cabanatuan kayo nag-aaral. Ano ang mga type ng food establishment? Susunod, total quality management. History, sino mga involved sa TQM? Ayan. Sila Deming yun, di ba? Tapos, pero mag-focus kayo dun sa tatlo lang. Kasi malalawak na pag sinama nyo pa yung iba. So mag-focus kayo dun sa customer satisfaction, literature review and related to customer satisfaction, continuous improvement, participation and teamwork, tapos challenges. Tapos yung synthesis yung sa dulo. Saan meron kayong synthesis? Yung synthesis, papakita nyo lang kung ano kung paano yung pagkakaparehas ng study nyo doon sa mga research at ano yung naging kaibahan. Yun ang synthesis. Para pag tinanong kayo ng teacher nyo, ng mga panelist, sabihin nyo, yung synthesis, kung tinatanong nila, ano yung kaibahan ng study nyo doon sa iba. May tanong kayo kung paano isulat yung literature review? Saan siya nakabase? Sa SOP, sa problem statement, statement of the problem, or sa objective, depende sa school. Sa statement of the problem. O sa statement of the problem. Paano ba magsulat ng review of related literature? Saka mamaya, tuturo ko, paano ba kayo kukuha? Saan kayo saan ba mga database na pupuntahan nyo? Kasi, di ba pag nag-type kayo sa Google, parang unang-unang lito yung AI, ganun. Yung AI na walang source. So, meron mga journal tayo na ibibigay sa inyo. Yung kopya, iwan ko lang naman. Meron naman. So, una nga lang na rule, dapat kung hindi nyo lalagyan ng quotation marks yung ginawa nyo doon sa author, i-paraphrase nyo. So, ipa-paraphrase, hindi ko kopya ng diretso. Pag pinaraphrase nyo yung sinabi ng isang author, lalagay nyo pa rin yung author mismo na. Kasi idea niya pa rin yan. So, kung tinatamad kayo na hindi paraphrase, lalagay nyo quotation marks. Kaya lang, ang pangit naman ng thesis nyo kung puro quotation mark, di ba? Nga ganun. Punong-puno ng quotation marks yan. Thesis pa ba yun? Archimopia na. And then, ito, makakatulong sa inyo yung English critic. English critic guys, may binabayang English critic. Language expert o advisor na agad yun. So, yun yung makakatulong sa inyo, yung advisor niya dun sa pag-provide ng logical connection, yung gagamit kayo ng similarly, furthermore, yan. Kasi may story yung nasa literature review. Hindi lang siya
copy-paste. Di ba, masarap kumuha na sa mga author tapos copy-paste lang tayo gano'n. Ito, puro sa food establishment to, copy-paste. So, hindi gano'n. Kukwento nyo. Di ba, ginawa ni Doc Castillo, study about job satisfaction of teachers in Nueva Ecija. Similar studies conducted by Subia about private professors, the job satisfaction of private professors. Furthermore, gano'n. Yan ang kwento na. Kakamukha siya. Sila may ano yun? Then, paano kayo madadalian? Ito yung ina-advise, yung matrix. Ayan, lagay niyo yung author, year, title, local examples, objectives, methods, and findings. Pag nakakita na kayo ng study, yan lang yung titingnan niyo. Oh. Makikita niyo na doon kung ano yung kaibahan nila. Sino yung mga samples nila. Ano yung objective. Saan ginawa. Ano yung naging findings. I-advise ko na sundin niyo yung matrix. Kasi yung mahirap doon pag sinulat nyo na, ay kinopya nyo lahat yung literature review, yung mga nakita nyo na literature, mahirap i-identify kung ano yung pagkakamukha at pagkakaiba. Pero pag matrix kayo, ito lahat ng tungkol sa diba, ang methodology nito ay descriptive correlation, sama-sama sila doon. Ito ay descriptive, ito ay quali, yun. Madali yung i-sort, madadalian kayo. Pag tagsasampu yata sila sa Romani, di ba? Sa Excel group. Tagsasampu kayo, i-divide nyo na yung trabaho. Ang kagandahan doon, minsan, isa gumagawa, yung siyang tagabayad. Nangyayari ba sa inyo yun? O minsan, yun na gumagawa, siya pa'y tagabayad, siya pa'y tagagalit. Sobrang stress naman na yun. Ayaw na rin magbayad ng mga kasama. Tagaluto. Ay, Sa kantong. Kaya alam nyo, nagkakawatak-watak yung friendship sa thesis writing na. Maraming nasisirang relasyon pagdating sa thesis. Dahil yung mga barkada minsan dahil nakaasa doon sa pinakamagaling o pinakamasipag. Byron. Inaasa na lang lahat. Grupo kayo dyan grupo. Pag sinabing grupo, punta tayo sa PQM, participation and teamwork. So, kailangan nyo. Tapos sa defense, magaling pa sumagot yung mga hindi tumulong dahil yung iba madaldal. Mataas pa yung grade. Yun yung minsan mahirap doon. Ay yung kadalasan kasi ng analytical tahimik Pag di mo tinanong, hindi sasagot Diba? So, kaya minsan, alam ba ako, Nakaka-relate ako doon sa may tahimik Nag-grade din ako ng prelim, gano'n, tsaka midterm, tapos iba yung final. Kasi napansin ko talaga, hindi ka makapag-grade, teacher ka lang Makikita mo yung mga panelists, matataas, alam mo hindi pumapasok yung estudyante. Hindi siya gumagawa, kasi alam mo yung mga gumagawa, yung nagpapakita ng madalas nagpapacheck. Kung ang grade lang ay yung defense, minsan nagiging unfair. Lalo na biglang ginanahan yung hindi gumawa, salta ng salita. Mali-mali naman pala yung sinasabi. Basta magsalita siya ng salita. Ito pa, pag-defense nyo, dahil marami, iba-iba kayo ng sinasabi, pag-usapan nyo naman kung ano yung sasabihin nyo. Iba-iba yung namin yung isa. Nagkukurutan na kayo dyan. Kaya dapat magpa-practice din kayo kasama yung advisor nyo. Byron. Ginaganahan kahit wala ka sa study, sumasagot pa Pag sagot kayo ng sagot, sa defense ganito technical. Pag sumagot kayo at wala sa study nyo, panibagong tanong na naman yun. Mahirapan na naman kayong sagutin yun. So, kung ano lang yung tanong, yun lang yung sagutin nyo. Huwag kayong magdadagdag. Tsaka kung ano lang yung nasa paper nyo. Kaya pag-aralan yung paper. Ito, may mga link naman nandun naman sa Copia. So, yung Egon Bees, pag tinype nyo lang yung gusto nyo study, lilitaw dyan. Sa JSTOR. So magaganda yung mga link na yan, lilitaw yung mga journals. So yung Mendeley. Doon sa search engine, i-type nyo lang, lilitaw yung mga tungkol sa business na gusto nyo. Directory of Open Access Journals. Kasi na kayo ba? Google Scholar. Pag marami kang research, halimbawa ako, type niyo yung name ko,
Dito yung Google Scholar ko, nandiyan lahat yung mga publication ko. Makikita. Kung ka-major ko kayo, madali kayong mag-research kasi parehas tayo ng gagawin. Although meron akong kwan, magkaka-major nga ba tayo dahil meron akong MBA sa PhD. Meron dun yung mga study ko tungkol sa business. Hanapin na natin yun. Ulitin natin. Nakaapat na tayo. Yun. Title. Pag nakaisip tayo ng title, ano gagawin natin? Framework. Hanap na tayo ng framework. Tapos yung framework, Statement. SOP. gagawa tayo ng SOP. Tapos ginagawa na natin yung questionnaire base dun sa framework, tama? Susunod. Tapos, RRL. RRL, na base sa SOP. SOP. Di ba madali lang? Ikot-ikot lang. Pagkatapos nun, i-compute na ng statistician, punta na tayo sa results and discussion. Paano natin i-discuss? Ano ang gamit ng mga una? So, okay. Yung Sulat mo. ano na yun? Yung number 1 ay title, number 2 ay framework, number 3 ay SOP. SOP, o yung presentation, analysis, and interpretation of data nyo, yun yung last. Kung ano yung pagkakasunod-sunod ng SOP, yun din yung pagkakasunod-sunod sa chapter 4, ano? Kung ang lumitaw, profile, ang una, profile din yung una sa chapter 4. Kaya parang kunin nyo yung SOP nyo, pag sinusulat nyo na yung chapter 4 nyo, tapos ilagay nyo yung chapter 4. I-copy-paste nyo na sila doon, tapos ilagay nyo yung mga tables. Baka declarative nga lang ang nakalagay dun sa chapter 4. Diba, sa halip na how made the profile of the respondents, baka ganun ang nakalagay. Ano? Pero still, kung ano yung pagkakasunod-sunod ng SOP, yun din yung nasa chapter 4, tapos lalagay nyo lang ng summary, conclusion, and recommendations. Yun lang yun. So, paano ngayon mag-discuss? Yan. Discussion with citation sources. Ibig sabihin, yung palang chapter 4 natin, yung presentation, analysis, and interpretation of data, gagamit na Ano yung dulo? literature review. Kung ano yung pinaglalagay natin doon, magagamit natin sa ating chapter 4. Ano yung pang? Bakit? Kasi yung sasagutin ng questionnaire ay SOP, tama? Ang pattern natin sa literature review ay SOP. So, ibig sabihin, magka-connected sila. Kung ano yung mga study na nakalagay sa literature review, magagamit natin na discussion ng SOP natin. Ganun yun. Okay, so, yan. Pag first time researcher o nagsusulat, hanggang presentation of table lang yung, o data lang yung ginagawa. Kaya minsan nagagalit yung mga advisor, bakit wala namang discussion? Ganun. Bakit ito lang? Halimbawa, ayan. Table 1 shows that there are 8 animals, 5 cats, and 3 dogs. Tapos na yung discussion. Ganun lang usually yung mga bagong researcher. Pinresent lang nila yung table. So, hindi ganun. Una pa lang yun. Tandaan nyo, presentation, analysis. Susunod, A. Yan, analyze the data. Di ba, tingnan nyo yung tao, nag-analyze yan. Mukha ba siya nag-analyze? Yeah. Ano nangyari? Na-reject by hypothesis, sino mas mataas? Ganun yan eh. Layer 4, 5, 6 yun eh. So, yun yung analysis. Data. So, hindi lang pala diniscuss mo yung table o pinresent yung data. Kailangan mo i-analyze. Bitin naman kasi. Sino ang mas mataas? O sino ang mas English proficient? Yung mga taga-CMA o yung mga College of Engineering? Yan. So kung mas mataas yung CMA, hindi sila. Mababa yung sa College of Engineering. Meron pa susunod, interpret the data pala. Hindi pa pala tapos yung discussion doon sa chapter 4. Ano? So kada isang table, ganun pala siya. Interpret yung data. Kung mataas ang English proficiency ng mga CFA sa College of Engineering, kaya ano ngayon? Ibig sabihin, mas magaling sila sa grammar, mas magaling ang reading comprehension nila, ganun ang interpretation. Naintindihan? So, malawak na alam natin kung nag-discuss.
Hindi lang kung ano yung mga numbers. Minsan, punong-puno yung discussion nyo, para yung buong table lang nakalagay, di ba? Yan, puro yung Discussion. weighted mean. So, hindi ganun. Pipili lang kayo ng highest, lowest, overall weighted mean. Yun lang yung hina-highlight nyo. Tapos lalagyan nyo na ng analysis. Eh, ano yung discussion, yung last? Diyan nalilitaw yung related literature nyo. Sasabihin nyo na kung the same kayo ng finding o magkaiba kayo. Oo, ako dito. Yan. Magbibigay ako ng example mamaya ng discussion para mas mag-gets natin. So, una, present yung data. Tapos, analyze. Okay? Interpret. Tapos, discuss. Pag sinabing discuss, gamitan. Minsan yung iba, nagkakalabo-labo na ulit discussion. Pwede naman yan. Ano, iuna mo ng relating Yan, present yung data. source. Okay lang yan. Basta kompleto yan. May mga analysis. Analyze. Okay, ito. Halimbawa, Hindi ka naman nakikinig. medyo nakat eh. Pero kung mapapansin nyo dyan, impact of being a PhD alumni to the respondents. Ano ba, kung graduate sila ng PhD BA, ano yung naging impact? Tingnan natin yung high ano. Ito na lang. Ang high niya ay 3.70. I enhance my interpersonal skills. Ano pa? So, yung 3.50, I made strategic decision. At saka yung sabihin natin, marami tanong. Pag marami tanong, mas maganda, marami kayo discuss. Ano? Kung tatlo lang yung tanong, tapos alam ka namang i-discuss mo lahat. Ayun, so highest, lowest. So, ganito, I developed my managerial skills. Tapos, nung impact nung mababa naman, nung nakagraduate sila ng PhD BA, I was given a recognition by our company. Mababa. Ibig sabihin, hindi sila nabigyan. Ano? Ng recognition. Ano pa? I was given an increase in salary. Wala naman palang masyadong increase o hindi na-increase yan kahit graduate. I got promoted. Hindi rin na-promote. Alam na natin ngayon yung result ng ating table. Paano natin siya ngayon i-discuss? Tingnan niyo yung table, i-present na natin ngayon yung data. Ayan yung one. So, after getting the degree, the respondents agreed that it is highly impacted their career, particularly in enhancing their interpersonal skills. Tama, di ba? Tinignan natin kanina, mataas yung kanilang interpersonal skills. In training them to decide strategically to drive productivity. Ikalawang mataas yun, yung productivity nila. And then, and in developing their managerial skills. So, na-present na natin yung mga highest. I-analyze natin yan. The finding shows that Wesleyan PhD BA course improves students' leadership skills which influence their professional career. Ano na may mga mabababa. However, even after receiving the degree, most of the respondents in their organization did not receive proper recognition, raise in salary, or promotion. The fact, kawawa naman, ano, ayaw mag-PhD na. Yung mga kanila, ay graduate ka na, okay. Hindi man ito nilagay sa FD sana o sa one. The finding implies that the current affiliation of the respondents does not have an appropriate ranking system that will automatically recognize the effort of their employees upon receiving postgraduate degrees. Diyan sa mga findings na yan, kayo gagawa ng recommendation. Tama? Lalo na sa mabababa. Diyan kayo dapat gumawa ng recommendation. Sabi niyo, kailan magagamitin? Ang pinag-aawayan sa recommendation yung gamit ng may at saka shield eh. Pag gumamit ka ng shield, dapat gawin. Pag ginamit yung may, mahirap kasi siyang gawin. Halimbawa, sabihin mo dyan na itaas, they should increase the salary. Naku, hindi kaya yun. Diba? Hindi yung gumamit ng may doon. Pero yung recognition, madali lang naman mag-recognize, diba? Yun ang should. Limbawa kayo, yung mga magbo-board exam sa inyo, mabababa sa major subject. Bigyan kayo dapat ng extra review, should o may. Should, di ba? Kailangan eh. Kung hindi, bababa yung ranking nyo sa board exam. Ganun yan. Yung iba kasi nagtuturo sa atin nila, hindi dapat should, puro recommendatory. Kasi bakit ka pa nag-aaral kung hindi rin naman kung sa isang school na kaya mo namang gawin yung policy para mag-improve. Tama
Tandaan nyo, research for 5, tama improvement. 5. Hindi kayo mag-research. Tama 5. Aralin nga natin yung mga teacher natin ang tatamad magturo. For improvement pa yan. Hindi ganun ha. Para sipagan nila lalo. Ganon. Hindi yung aralin nyo dahil gusto nyo malira. Hindi ganun yan ha. Responsible research tayo. Tama 5. Okay, ito na ngayon yung discussion. Magkaiba kami ng findings. So this should not be the case. As 55% of the respondents of the study conducted by Johnson believe that studying for a degree would help impact the advancement of their careers, especially their vertical promotions. So nakaparaphrase yan. Ito ngayon yung ginaya ko lang. Ayun yan. Pag hindi nyo ginaya, isama niyo yung page na. May quotation mark, tapos kasama yung author at saka yung page. Kung APA format, APA din ba kayo naman APA? Meron naman sa search APA 7th edition dito. So, vertical promotion refers to an upward movement of employees with a change in skills and experience. It brings a change in salary, o diba? Responsibility, status, benefits, etc. Yan. Kaya niyo nang sumulat ng chapter 4. Madali lang pala, no? Ganun lang pala siya. O kaya kayo, dahil marami kayo, isipin nyo na kayo, sino yung taga-salat ng ganito, sino yung taga-bayad, sino yung taga-gather ng data, at least na. Tapos pagkatapos yung paper, saka kayo mag-aaral ng isang grupo. Ang hirap pa sa grupo, napapansin ko sa tuturo din ako grupo rin sa undergrad, sa CHTM namin, tourism management. Iwahiwalay sila ng ginagawa. Ito yung mga magiging weakness niya. Iwahiwalay ng ginagawa. Pag pinagsama, hindi mo ito rin maintindihan. Ikaw gumawa ng chapter 1, ikaw gumawa ng chapter 2, ikaw gumawa ng... Pero ngayon, nakita nyo na yung connection, tama? Yun lang yung mga connection. So kahit sinong gumawa, basta nakabasa sa kayo sa framework na ito, tsaka sa SFP. So, maayos nyo na yan. Yun pala yun. Lamig. Yan. Bakit baka natin kailangan na sinasite yung mga author? Tingnan nyo to. Ba't natin sila kailangan Para malaman. Ba't pag may ginawa kayo, dapat i-cite kahit kayo gumawa ng research. Sabi nga, Dahil yun. pare, ang hirap. Okay lang yan, maaalala tayo ng tao forever. Forever ng mga tao. Tapos tayo gawa ng agent yan, di ba? Kasi hindi naman sila na-cite nung ginawa nila yun. Grabe. Asak-asak pa naman yung isa na maaalala siya. Nung panahon natin, ginawa lang pala ng alien yung mga pyramid. So mahalaga yung messaging. Para yung mga taong gumawa, yung hirap and nare-recognize. Sino gumawa dyan? Ito yung problema yung mga estudyante namin sa thesis writing ng panahon ng pandemic. Lamig. Tara ba So, kaya ang title, Thesis Writing Amidst the COVID-19 Pandemic, The Base of Fear. So, ano ba ang naging findings? Saan sila capable? Tignan yung mga highest. Parang pinapractice ko na kayo dyan. Kasi, ang bibigay ng mga statistician yung table. So, tingnan nyo na agad yung mga highest. Magaling sa formatting. Mababa naman ang formatting. Saan pa sila magaling? O sa pagsulat ng statement of the problem, saka sa pagtingin ng respondents. Alam agad nila kasi puro paklase lang yata nila yung respondents. Ganyan. So, pag yung sa respondents may mga role pa yun, yung sampling. So, naaral nyo naman sa statistics yun. Proposing, random. Minsan random everybody has an equal chance of being selected as respondents. Pag tinanong sa inyo, sa defense, tinatanong din yun eh. Ano ba yung something na technique na ginamit nyo? Random po. Paano yung random? Lahat po ng kakilala na yung pinili namin. Convenience yun. Random yung everybody has an equal chance of being selected as respondents. So, para may tambiolo, binubunot mo yung mga tao na hindi respondents. No. Pero pinakagamit kayong purposive. So, sa mali sa inyo, purposive kayo? Purposive. Ano ibig sabihin ng purposive?
May purpose yung, totoo yun. Alam ko matatawa kayo. May purpose yung respondents. Sila lang ang makakasagot. Halimbawa nga, kung teenage pregnancy, o unang-una babae na yun. Pag kinuha mo yun ay purpose nun. Pag lalaki kinuha mo, paano mo sasagot lahat ng tanong doon, di ba? Kailangan bumuntis. Ano pa? Yung sa kanilang kwan, yung nila, yung kahinaan nila, ano yung kahinaan ng mga estudyante? Sa paggawa ng research. Baka ganyan din yung kahinaan nyo. Para praising. Hindi pa nila alam yung killbot noon. Siguro wala. Alam niyo na ba yung killbot? Yes. I-detect ba yun? Mari pa eh. Ano teacher nyo. Yan ngayon medyo issue sa sa research writing, yung AI at saka yung killbot. Pero madali lang, kahit hindi nyo nakunin kung susundin nyo lang yung discussion. Madali lang naman eh. Copy-paste lang din naman yung sa literature review. Lalagyan nyo lang ng kwento, di ba? Ba't magaganon pa kayo? Kasi pag nag-purchase, halimbawa, o Ano na yung kwento oral na yun, halimbawa sa yung amin, sa Wesleyan, meron kaming 30 minutes. Nag-lapse nga lang kasi hindi pa bayad. Ganon. Pero meron kami, isa lang mo lang yung paper, nakalitaw na agad yung AI, nakalitaw niya agad yung galing sa internet. Yan. Yan. Gagamit kayo ng humanizer. Puro panang labanan ngayon eh. Ano? App. So, kung ganyan lang naman kadali, huwag na kayong gumamit kasi parang mapapalitan na tayo ng machine. Halimbawa, matagal naman na AI sa mathematics, sa inyo, sa video nyo, meron na sa internet, yung mga quadratic formula na mahihirap, yung calculus, ilalagay nyo lang yung value sa internet eh, mauna pa yung math eh. Actually, nauna yung chess, AI, kaya ngayon malalakas na yung AI sa chess. Wala nang tumatalong tao doon. Kahit yung pinakamagaling na chess player, talo ng AI. Ngayon, yung mga formula sa mathematics, pati sa business, isi-search nyo lang sa internet, lilitaw. Ilalagay nyo na lang yung The power of value. internet. Kaya, nagiging kwan lang siya ngayon, nagiging issue lang siya ngayon dahil dito sa kwan. Siguro mas kwan tayo, mas concern tayo sa grammar, sa mga ganon. Pero yun, hindi na rin yung bata ang gumagawa pag nagpa-assignment kayo, yung AI na rin eh. Lalo doon na masabi ko na nagtuturo ng math, nagtuturo ng business subjects na may mathematics. Andun na lahat siya. Ang gawin nyo na lang, isolve nyo muna, tapos i-check nyo, i-verify nyo gamit yun. Wala na pa yung mga calculator. Nasa internet na lahat. Yeah. So napag-usapan natin yun dahil sa paraphrasing. Meron na kasi nagpa-paraphrase, sabi nyo nga yung killbot. Ngayon ako nakita ang post eh. Nakatapos kami sa thesis, salamat sa killbot. Ganun ba eh, hindi ba lang pinasalamatan yung advisor eh. Okay? So pag tinignan nyo naman, hindi nyo na kailangan ng killbot dyan. Kaya-kaya nyo naman, ano bang ang pinakamataas? Hindi nyo kailangan ng AI. Ang mataas, formatting, statement of the problem, saka yung identify sample respondents sa mababa, picking an appropriate framework, saka yung paraphrasing. Ito na yung discussion ngayon. The data revealed that the respondents were capable of formatting, correct layouts of tables, margin and spacing, which is similar to the results of the study conducted by regarding, kailangan pa ba ng computer sa ganun? Di ba hindi naman? Kailangan pa ba ng AI sa ganung discussion? Likewise, they were also capable of identifying sample respondent participants and in choosing their research topic. This means that the CHTM students were knowledgeable in picking research areas and pinpointing individuals who will participate in the study. Synonyms, gumamit kayo ng synonyms, madali. Yeah. However, they need to work on their, di ba right-click lang naman yung synonyms? Babaguhin nyo lang yung meaning nung nasa unang discussion, gamitin nyo sa ikalawa. However, they need to work on their capabilities in designing research instrument, paraphrasing, quoting, and referencing, and in picking an appropriate research framework. This suggests
that the respondents were not capable of writing their questionnaire, choosing a jury where their study will be anchored. Oh. Kaya siguro hindi na kayo mahihirapan sa jury ngayon. Dahil alam niyo na agad na pagkat isip niyo ng title, hanap na agad kayo ng jury. And in acknowledging the work of others. So acknowledging the work of others, synonyms lang yan. Doon yan sa mga citation, di ba? Tapos bakit tatlo yung author, Alvarado, Balian, Subia? Pag pare-parehas yung findings doon sa study nyo, di ba naka-matrix yun? Pwede nyo ilagay sila. Separated by, yun. Semicolon ba tawag doon? Next. Ayan. Ito pa yung isang nagiging issue nyo sa Juan. Di natapos na, sulat na kayo. Pag nagpa-check kayo sa advisor, minsan may nakikita pa rin mali. Ano? Ganun talaga yun ganun. Mas maganda, chine-check talaga ng advisor. Kasi yung isa pang issue dun sa thesis writing ng amidst the pandemic, hindi nila makita yung advisor nila. So kaya nahihirapan yung mga bata. Yan. Sabi niya, all you find is mistakes in anything I say for the last 20 years. 21 years. Kasi yung pinaka ng sentence na mali pa. Ayan. So, pag nagpa-check kayo, may correct, okay lang yun. Kaya lang pag puro correct naman, puro naman pa-check, tapatin nyo na advisor nyo. Ma'am, sir, di na po kami makagraduate at puro check kayo ng check. Ano po ba talaga gagawin namin? Ayan. So sa mga advisor naman, dapat ilalagay na nila kung ano din gagawin. Tama. Kasi, ang mahal din mag-rate eh. Tama. Tapos na yung panahon namin, na yung advisor, wala po kung ano iniisip niya. Sa ngayon, yung center ng learning natin sa mga estudyante nga, di ba? So mas swerte kayo. Lalo na yung susunod na generation, ano na yung generation beta na kayo ngayon? Beta. Meron na yung mga ipinangangayin taon na to. Kubeta. Yan pa sa defense. Pinagbutihan niyo na, napakaganda sa tingin niyo ng research niyo. Nung dinipend niyo, sasabi ng mga panelists, ano bang ginawa ng mga batang to? Parang hindi natuto. Ganun sila. So, baka lang. Siguro naman, mas kaya-kaya nyo na ngayon. Ayan, di ba? Medyo nakakalungkot yung parang pinaghirapan nyo. Pagkatapos, pagdating doon, pinilisan nyo, inokray-okray kayo. Nagsisimula pa lang. Kompleto ka ng kodi ko, hindi mo na siya mabasa ngayon. Dahil sinabi na agad yung mga kahinaan. Kaya doon sa maling pag-panel naman, i-appreciate muna natin. Sabi nga ni Dean kanina, i-appreciate muna tayo. Bago natin siraan. Sabihin muna natin magandang ginawa ng mga bata bago natin sabihin yung mali. Bakit tinitingnan yung mali? Para mag-improve yung data. Tama. Kaya tama yun. Kailan naging mali yung tama? So, tsaka binayaran niya yung mga panelists para tingnan yung ipagandahin yung papel. Pag hindi naman nagsalita yun, sulit ba yung bayad niya pag hindi nagsalita? Parang pag nagbayad kayo ng tuition fee, hindi nagturo yung teacher, o di ba? O, halimbawa, umorder kayo sa restaurant, nagbayad kayo, walang binigay, gusto niyo ba yun? Init. So, kahit may mga ganon, ito dapat niyong tandaan. Train your mind and heart to see the good in everything. Yun. Pag chinecheck ng advisor, okay na yun, chinecheck, at least chinecheck. Kaysa naman di kayo pinapansin, matidepend na, wala kang chinecheck. There's always something to be grateful for. Papagandahin lang nila yung research nyo, kaya huwag kayong maasar. Huwag kayong mag-tiger look at huwag kayong parang emotional na umiiyak pa kayo. Sir. Nagpuyat pa kayo. Ganun lang naman pala sasabihin. Udol. Umiyak. Okay, some photos and slides were directly linked from the Facebook and Google. Tapos na.
Thank you, Dr. Subia, for that insightful address. Indeed, research is